Buong araw na naman tayong magpapagod for today's video, kaya eto muna ang paalmusal ni Pinggoy. I'm here, Sunny Character. I need you. I need you, Sunny Character. Sunny Character. Sunny Character. O, diba may pagtatawag nga sa mga Sanrio character si Kowa sa may gate. So, eto na nga pala at kakain na muna tayo ng almusal. So, eto nga palang corned beef na niluto ni Pinggoy. Medyo special siya dahil pure foods. Iba talaga yung lasa niya. At eto na nga po ang itsura paglabas mo ng pinto. Napakadaming parcel at napakadaming laba. Ang nangyari kasi, bago pa magluto si Pinggoy, nakapagsalang na siya ng mga labahin sa washing machine at yun yung mga nakasampay dito sa loob. At kita mo naman, maulan talaga sa labas. Binidyohan ko pala itong dalawang estante para ma-send ko kay Papa. Gusto ko kasi malaman kung trip niya para at least next time na pumunta kami doon, maipadala ko nga yung mga estante. Then, nag-organize lang ako ng very quick dito naman sa mga parcel ko. And kaya pala medyo marami yan kasi yung iba dyan, giveaway. Hindi ko pa na ipapaship hanggang ngayon. So, wala pa kasi talaga akong time. Kaya naman, inorganize ko na siya para pag may available time, dediretso ko na lang lahat yun sa JNT. O kaya naman, kung malapit lang yung address ng winner, ng lucky follower, iaano ko na lang, ipapalala move na lang. Nung na-reach kasi natin yung 100k followers sa Blue App, nagpa-giveaway ako ng 5 products. 2 doon dust mite vacuum, 1 floor vacuum, at saka yung small na fan from Jisoo Life and Zolele yung isa. Kaya naman, kapag naka-reach ulit tayo ng 200k followers sa Blue App, another giveaway na naman. Sana dumating tayo sa point na yon, pero for now, ine-enjoy ko lang din naman. Naalala ko tuloy, nung nagsisimula pa lang ako mag-video, mag-vlog, ganyan. Kasi nung una, trip ko lang talaga noon. So, nagtatrabaho pa ako sa call center noon. And madalas, ang mga nakakakita sa aking mag-vlog, yung mga katrabaho ko lang din, office mates ko rin. And usually, pinagtatawanan lang talaga nila ako. Kasi, syempre, hindi ko pa naman alam kung ano yung niche ko noon. Basta ang alam ko lang, mga year 2018, masaya na talaga ako every time nagwa-vlog ako, nado-document ko yung buhay ko. Hindi ko naman aakalain talaga na, eto pala yung nakalain siya. Pero kung ikukumpara mo talaga sa iba, medyo slow yung progress ng aking pag-grow when it comes sa mga followers. Pero okay lang yan. At least masaya ako sa ginagawa ko. Kumbaga, parang slowly but surely. Charat! At saka may kanya-kanya talaga tayong timing sa mga bagay-bagay. Well, anyway, eto nga at nailabas ko na nga yung pangmalakasan naming clothes dryer from Zolele. So usually, 'di ba, sa mga ibang bansa or sa mga sobrang yayaman talagang household, meron silang separate na washing machine tapos dryer. So, ito namang ginagamit ko. Kumbaga, portable version siya dahil natutupi. Maliit lang siya. But at the same time, kaya niya magpatuyo ng mga damit ng mas mabilis. Lalo na kapag ganitong maulan, makulimlim, tapos kailangan mo na agad ng mga isusuot na damit, uniform after a few hours. Pwede nyo i-consider yung ganitong klaseng portable dryer. Kung sakaling manabet nyo, yung link niya nasa comment section o kaya naman nasa showcase ko yan. Pagkatapos kung maglagay dyan ng damit sa dryer, pagpasok ko naman dito sa bahay, si Kowa naghahanap ng snacks, tapos nagpabukas ng ref, nakita niya nga tong apple. So, eto, at babalatan natin siya para meron naman siyang kutkutin dito. Hindi ko na siya gagawing juice kasi nga gusto niya magngangat-ngat. And ang maganda dito kay Kowa, talagang minsan, meron siyang kusa talaga na tumulong. Siguro dahil curious siya kung paano gawin yung mga bagay-bagay, gaya na lang dito. Pero, ina-assist ko naman siya para hindi rin siya masugatan. Gaya na lang nung nagpipil kami ng apple at saka yung paghihiwa dito. Gustong-gusto niya yan. So, I guess nga baka maging katulad siya ng daddy niya na mahiling nga sa kusina, magluto-luto, mag-prepare ng food. Si Pink naman, hindi niya pa na-enjoy yung mga ganito. Pero natutuwa rin ako sa kanya dahil napakagaling niyang mag-drawing. Iba rin talaga yung trip niya. Ako sa totoo lang bilang mami, wala akong high expectation sa mga anak ko. Gusto ko ma-enjoy nila yung buhay nila. Kung ano yung kaya namin gawin para masuportahan yung trip nila sa buhay. For the go kami dyan. Tapos alam mo, bigla ko naalala, di ba noon, parang madalas ang tinatanong, anong gusto mo maging paglaki? Yung iba, doktor, teacher, ganyan. Tapos ako talaga, wala akong maisip na ganyan. Hindi ko talaga iniisip yung sarili ko na maging career woman, business woman. Ang gusto ko lang noon, maging housewife, yung maging nanay, alaga ng mga bata. At the same time, gusto ko rin na maging, magtrabaho sa fast food, maging cashier doon. Then, nung nakapagtrabaho nga ako right after ko graduate, nakapasok
napasok ako sa mundo ng BPO, naging call center agent ako, tapos naging QA ako for like 6 months. Alam mo, hindi kinaya talaga ng Ma'am Shin yun. Nagkaka-anxiety ako every time. Yung tipong papasok pa lang ako sa trabaho. Pero masasuggest ko lang talaga kung meron kayo isang bagay na talagang gustong-gusto nyong gawin, why not yun yung pagkakitaan nyo? Para at least everyday hindi ka mapipressure masyado. At the same time, na-enjoy mo yung ginagawa mo. Makakatulong pa yun mag-generate ng income. Gaya na lang ginagawa ko ngayon kahit nasa bahay lang ako. Trip kong mag-vlog kahit na maraming nagsasabi, hey, for the content lang pala yung paglalaba mo, for the content lang pala yung paglilinis mo. At least, masaya ako. And meron din nagtanong sa akin minsan, hindi ka ba na-offend eyes minsan sa mga sinasabi sa'yo? Hindi, sa totoo lang. Lalo na kung alam ko naman, kilala ko yung sarili ko. Kaya importante rin talaga na alam mo yung worth mo. Kasi kapag nagpadala ka sa sasabihin ng iba, pambabash ng iba, wala talaga yung magandang idudulot. Kundi, syempre kapag nagpadala ka dyan, lulog mo ka sa lungkot, tapos bababa yung self-confidence mo, yung self-esteem mo, kaya, ay, naka, no, nar. Although, hindi naman talaga natin may iwasan dahil hindi lahat mapiplease natin, and hindi naman natin kailangan gawin yun. Ang importante, may mga tao na naniniwala sa atin. Minsan nga, yung mga hindi pa natin kilala, yung mga strangers, yung full support sa'yo, kaya yun yung pahalagahan talaga natin, diba? Dami na naman kuda ng ma'am. Eto nga pala, meron akong ino-orderan kada weekend. Dito lang sa area namin ng pasta. Iba-ibang klaseng pasta every weekend yung binibenta niya. So, ito yung pangalawang order ko sa kanya, truffle pasta. Okay naman siya sa amin. Iniisip ko, ano kaya yung next na ibibenta niya? Kasi, yung unang na-order ko sa kanya, parang creamy carbonara. Masarap siya. Around lunchtime pala nagpunta sa kabila yung mag-aama ko. Tapos alam mo ba, nagulat ako. Pagka-check ko nga ng CCTV doon sa kabila, sa may labas, halaan doon pala yung papa ko. Kainuman yung daddy ni Pinggoy, chikahan sila doon, nanonood ng boxing. So at least kahit pa paano, meron siyang kakwentuhan na same sila ng mga trip. So ako naman, nagpaka-busy rin ako dito sa pag-i-edit. Tapos ayun, tinake note ko pa nga kung ano yung mga lalagay kong link sa comment section ng inedit kong vlog. Tapos for dinner, ang kinain ko na lang, nagbukas lang ako ng delata na afritada yata yan. Kasi nga, sobrang busy ko talaga. Yung pagluluto, hindi ko talaga siya maasikaso. Kaya naman, thankful ako na ginagawa yun ni Pinggoy sa akin. Pili ko kasi may pagka-strong independent woman din ako. Pero, may mga weakness din talaga ako. May mga bagay na hirap akong gawin, which is napupunan yun ni Pinggoy. So, kaya kung mapapansin ninyo, iba talaga yung atake ng role namin ni Pinggoy dito sa family namin, sa bahay namin. Siya yung more nagluluto, nag-aasikaso ng mga bata, naglalaba, nagsasalang sa washing machine. Ako naman, hinahayaan niya akong gawin yung mga bagay na trip kong gawin. Kaya nirealize ko, iba-iba talaga tayo, no? Kasi yung iba, hindi okay sa ganitong setup. Yung iba, stuck pa rin sa norm na dapat yung babae sa bahay lang talaga. Lalaki lang talaga dapat yung provider. So, whatever works for you, for the go. Ang importante lang dyan, wag nating questionin yung setup ng iba't ibang pamilya dahil hindi talaga lahat tayo magiging magkakapareha. Anyway, eto nga pala, may binigay sa aking skincare product si Ate Gin. Kasi one time, napansin ko talaga parang iba yung glow niya. Hindi ako nagpo-promote ng skincare na yan dahil hindi ko pa naman alam yung effect niya sa akin. So, bumili siya, tapos binigay niya sa akin. Sabi niya, ay, itry mo. Pag nag-work sa'yo, edi tsaka mo na lang ako palitan ng ganyan. So, ayun, ako talaga, hindi ako mahilig sa skincare. Kaya kung mapapansin niyo, hindi ko talaga yan pinopromote dahil sa una lang ako magaling dyan. Hindi ko naman talaga kayang panindigan yung pag-a-apply ng mga skincare products sa sarili. Pasensya na rin talaga. Alam ko meron talagang mga taong sobrang vain sa mga skincare, sa balat nila. Meron namang sobrang low maintenance. Isa na ako doon. Eto, gabing-gabi na. Kita mo naman yung pinag-aatubag ng mamsi nyo. Hindi pa talaga natatapos yung pagkikilos ko. Nakapag-assemble nga ako dito ng cabinet. Tapos naisip ko, ang dami ko pa palang kailangan linisin dito kasi medyo naumay na nga ako dito sa color brown na theme. At saka kailangan na talagang mapalitan yung sofa cover. Kailangan ko na matanggal yung blinds. Tapos tsaka ko naalala dito, meron pa pala akong pinato yung damit sa clothes dryer. So ngayon ko pa nga lang siya maililigpit. Tapos ito nga palang lumang TV cabinet. Niready ko na siya dito sa may bandang gate kasi yung isang friend ko, pipick upin na lang daw yan kinabukasan. So para at least, andyan na, hindi na siya
nakaharang sa loob ng bahay kasi ang laki niya. Nung time na yan, nakauwi na pala yung mag-aama ko. Pagod na pagod yung dalawang bata. Tulog na, pati si Pinggoy. Then yung papa ko, sabi ni Pinggoy, mas nauna daw siyang umuwi doon nga sa apartment niya. And thank you nga pala sa mga alam mo, nakakatuwa kayo. Iba talaga kayong sumuporta. Kasi naalala ko, meron akong vlog na naglinis nga kami for the first time doon sa apartment ni papa, kaming dalawa. May nag-comment pa doon na, mag-ambagan kami para sa bed frame ni papa mo. Hala, grabe. Ang thoughtful nyo talaga. Sobrang na-appreciate ko yung thought pa lang. Pero try muna nating mag-request ng product sample. Kasi syempre, alam ko naman pinaghihirapan nyo rin yung budget ninyo para i-share nyo pa sa akin. But if you insist, how can I resist? Charot! Anyway, ito, alam nyo ba mga alauna, alas 2 na yata to ng madaling araw. Kita mo naman yung pinagagawa ng mamsi nyo. Partida, napakadami ko pang pinagagawa kanina. And salamat din pala sa mga nababasa kong nagme-message sa akin na, uy, Ice, grabe, na-inspire talaga ako sa'yo maglinis, na-inspire ako sa'yo mag-affiliate, mag-vlog. Thank you! At itong mga simpleng content ko kahit papano nakaka-inspire pala sa ibang tao. At saka sobrang nakakatuwa rin makabasa ng mga comment na yung iba nag-aabang pa daw talaga ng bagong video, bagong upload, bagong vlog. Sobrang nakakataba naman talaga ng puso. Nakakakilig kaya. Basta sobrang thankful ako sa inyo. Hindi man ako makapag-reply isa-isa ha.